Santos Jr. ay isang 10 taong gulang na musikos pa lamang nang sigurado niya ang nais niya sa buhay. At iyon ay matuto ng musika at may palaganap iyon sa mga kagaya niyang nais din matuto nito. Kagaya ng ibang masigsayang musikero na nagsaysay ng Pilipinas, may mga pagsubok din siyang kinaharap. Piano na naman. Wala ka na ibang ginawa kundi mag-piano ah. Wala naman kasi pwedeng pagkabalaan tayo. Papalusot ka pa. Kung nag-aaral ka na lang dyan, kaya sa tumutog, yung mas mapapala ka pa. Ito yung pampalitong oras lang naman yun. Wala lang sasagot ka pa. Mag-aaral ka nga ron. Rosendo, pinagagalit ang mga anak natin, ha? Hindi ko siya pinapagalitan. Nagkasabihan mo lang. Pinagsasabihan dahil ang labo ng piano. Bakit ba kontra-kontra ka sa pagtugtog na anak natin? Dahil wala naman siyang mapapala sa pagtugtog-tugtog niya. Mas magiging matagumpay ang kanyang hinaharap kung mag-aabogado na lang siya. Hindi ikaw ang magdedesisyon yan. Magaling ang anak mo. At sinisigurado ko sa'yo, may mararating siya sa larangan sa Isa na nga ron ang pagpili sa pagitan ng pagnanais niyang maging musikero o sa kagustuhan ng kanyang ama na siya ay mag-abogado. Hoy, Rosendo, napagala ka yata. Tumakas lang ako. Puro aral ako sa bahay. Paano pag nahulitin yung tatay mo? Panigurado sa sarmahan ka naman nun. Kaysa naman magdamag ako sa bahay, uwi lang ka. Nabutan niya kasi ako na nagpipiano pag uwi niya. Tutol pa rin ba sa pagiging musikero mo? Malamang, alam niya naman gusto nun na mag-aabogado ako. Anong plano mo yun? Hindi ang sitwasyon mo. Marami naman na pagdadarating na pagkakataon. Tsaka, suportado naman si Inay eh. Yun lang muna, pangawakan ko. Ganun pa man ang kinahaharap ni Rosendo, hindi niya itinigil ang pag-aaral ng musika hanggang dumating siya sa puntong nakilala niya ang gurong tutulong sa kanya sa pag-abot ng mga bagay na nais niya. Good afternoon, sir. Kayo po ba si Mr. William Felipe? Good afternoon. Ako nga, ikaw na ba si Rosendo Santos? Yes, sir. Natutuwa akong makilala ka at mas katutuwa akong maging guro mo sa larangan ng musika. Precious all mine, sir. I look forward to study under your guidance. Good afternoon, student. Nandito ako ngayon para makilala sa inyo bago tuturo sa inyo sa larangan ng musika. Good afternoon, everyone. I'm Rosendo Ercito Santos Jr. 11 taong gulang at kinakagala kong makilala. Walang galing po, sir. Pero, tama po pagkakarinig ko, nag-iisang taong gulang lamang ang gusto nitong turo sa amin. Hindi naman sa pagiging gastos na lang, pero hindi man makakalawa na para magtuturo sa amin. Sa palagay ko ba, hindi ko yan ang isipan. Ngunit itinagay ko pa rin siya sa pasyoner dahil naniniwala ako sa aking galing niya. I understand po, sir, but how can you be so sure na may ahagin na rin na maayos? Plus, hindi ba nakakaisip na kung sino po mas maganda na siya patutulungan ng mas bata? Bakit hindi na lang matutulog sa amin, sir? Tahimik, nakapag-desisyon na ako sa ayaw sa gusto niyo si Rosendo ang magtuturo sa inyo. Oo, Manien, ngunit hindi ko yata makakapagpapakita ni Nanayas, sir, po yan.
siya muna sa Sergio, talagang hindi magiging madali sa kanila para sa inyo. Naintindihan ko po. Aantayin ko na lang po gumawa. Wala ako. Hindi rin naging madali para kay Rosendo ang tahakin ang landas na gusto ng puso niya. Ngunit sa suporta at alagang ibinibigay ng ina, kinakaya niya. Nando, anak, nahihirapan ka yata. Wala po tunay. Na-stress lang po ako sa dami ng problema. Ang dami ko po kasi kayang aralin sa eskwelahan. Tambak din yung mga kailangan kong bayaran. Tapos andyan pa rin yung pagtuturo ko ng music. Mahirap talaga yan. Ang mahalaga, masaya ka. Masaya ka nga ba? At yun lang ang mahalaga. Kahit anong hirap o pagsubok ang iyong pagdaanan, lagi mong tatandaan ang iyong pangarap. Salamat, Nay. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ako makakasunod sa mga bagay na gusto. Maliit na bagay. Basta palagi mong tandaan, lagi ako nakasuporta sa'yo. O siya, pagtitimpla mo na kita ng gatas na pag-aral ka na mabuti. Hindi naman nagtapos sa wala ang lahat ng pinaghirapan ni Rosendo dahil umani siya ng sandamakmak na patimpalak at pagkakakilanlan sa pagiging mahusay niya sa musika. Good evening, ladies and gentlemen. We gather here today to award a renowned Filipino composer who was able to earn himself numerous awards. Let me call on Mr. Rosendo Santos Jr., our one and only composer of the year, prize-winning composer, and Philippines composer of the century. Sa pagtatapos ng aming dula, nawain nagbigay inspirasyon sa inyo ang kwento ni Rosendo Santos Jr. Sana'y napagtanto ninyo na kahit maliliit lang ang edad, pamilya, kultura o kahirapan sa ating buhay, hindi yun sapat na dahilan para bitiwan natin ang ating mga pangarap. Sabi nga nila, kapag ayaw, may dahilan, pero kapag gusto, palaging may paraan. Muli, ako si Lynette Ada, umaasa na lahat kami papasa.